Bago po natin simulan ang ating kwento, ay nais ko pong pasalamatan ang lahat ng nakikinig at sumusuporta sa ating Kakilabot TV channel. Sana po ay huwag kalimutang ambunan ako ng like at subscribe. At kung pwede po, ay pakishare na rin natin ang ating kwento. And please don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago nating kwento. Umpisahan na natin. Magsisimula ang ating kwento sa isang maliit na lalawigan. Araw ng linggo. Isang espesyal na araw ito dahil ito ang araw na ibinigay ng Diyos upang magtipon-tipon ang kanyang mga anak at makinig ng kanyang ebanghelyo. Ngunit imbis na maging abala ang mga tao upang tunguhin ang bahay ng Diyos, ay mas naging abala ang karamihan sa pagluluto ng kanilang handa sa piyesta. Ito rin kasi ang araw ng kapistahan ng lalawigan. Sa loob ng simbahan ay napakakonting porsyento lamang ang makikitang dumalo ng misa. Kalimitan ay mga matatanda pa. Samantalang sa plaza ay halos nagsisiksikan ang mga taong nanonood sa mga palabas at mga palaro. Ang ibang kalalakihan naman ay abala na sa paghawak ng malamig na bote ng beer o sikat na inuming nakakalasing. Kasabay kasi ng pagiging moderno ng panahon ay ang unti-unti ring pagbabago ng tao. Hindi man lahat, ngunit sa katotohanan ay mayroong iilang naliligaw ng paniniwala. Papadaan ang isang 30 anyos na binata sa umpukan ng nag-iinumang kalalakihan noon upang dumalo ng misa. Ito ay si Crisanto. "Oh, Crisanto, daan ka muna dito pare, at makapagpalamig ka muna," pagtawag ng isang lalaki sa binata. "Salamat mga pare ko, pero hindi ako umiinom eh. Pasensya na lang kayo ha," pagtugon naman ni Crisanto. Saan ba ang tungo mo, pare? Magsisimba ka na naman, ano? Baka maging santo ka na niyan. Pagbibirong wika pa ng isa ring lalaking nakikipag-inuman. Ngumiti na lang si Crisanto sa birong iyon ng lalaki at nagpatuloy na ito sa paglalakad. Halos katatapos pa lamang ng misa at kasalukuyang naglalabasan ang mga tao sa simbahan nang mapansin nila ang unti-unting pamumuo ng makapal at maitim na ulap sa kalangitan. Ay, ano ba naman ang nangyayari? At mukhang uulan pa yata. Wika ng isang matandang babae. "Oo nga ho, pero kalagitnaan pa lang ng tag-araw. Bakit kaya parang nagbago ang panahon?" Wika naman ng katabi nitong lalaki. Nakatingala ang lahat ng tao. Pinagmamasdan ang paggalaw ng maitim na ulap sa tapat ng isang isla, hindi kalayuan sa kanila. Lumalawak na ang nasasakupan nito na naging dahilan ng bahagyang pagdilim ng kabuuan ng lalawigan. Napaantanda ang mga matatanda, samantalang ang mga kabataan naman ay tila namamangha pa sa nakikita. Kitang-kita ng lahat ang paggalaw ng maitim na ulap. Kumikilos ito na paikot hanggang sa magkaroon ito ng tila bilog na butas sa gitna. Nakatapat ang butas na iyon sa nasabing isla. Nagkakaroon na rin ng pagliwanag dahil sa mahinang kidlat na nagmumula doon. Natutulala ang mga tao sa kaganapang nasasaksihan nang biglang pukawin ng isang matandang lalaki ang seryosong panunood ng mga tao. Madungis ang kasuotan nito habang ang puting buhok at balbas ay mahahaba. "Maghanda kayo dahil dumating na sila. Sila ang mga salot na magdudulot ng labis na takot at pighati dito sa lupa. Naghihintay ang uhaw na lupa sa pag-agos ng pulang tubig na ating ididilig. Pakaingatan ang bagay na mahalaga upang maiwasan
Ang pagtangis ng isang ina tuwing lalabas ang bilog na buwan sa kalaliman ng kadiliman. Sigaw ng matandang lalaki. Oy, Tatang, tigilan mo nga yan. Kung ano-ano pa ang pinagsasabi mo dyan. Nakikita nyo nang ang may kakaibang nangyayari. Oo nga naman. Mabuti pa'y bumalik na kayo kung saan bundok kayo galing. Sabi pa ng isang lalaki at sabay-sabay na nagtawanan ang mga tao. Huwag maging pabaya at magpalinlang sa kakaibang nakikita. Maging maingat upang hindi maging. Hindi na natuloy ng matanda ang sasabihin ng biglang tumama ang isang bato sa kanyang noo na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Agad naman ang paglapit ni Crisanto sa matanda at inalalayan ito upang makatayo. Kaya niyo po bang tumayo, Tatang? Pagpasensyahan niyo na lamang po kung sino man ang bumato sa inyo. Humawak kayo sa aking braso at itatayo ko kayo. Salamat, Crisanto. Wika ng matanda nang makatayo ito. Paano niyo ho nalaman ang aking pangalan? Parang ngayon ko lang kayo nakita. May pagkagulat na tanong ng binata. Malalaman mo rin ang kasagutan, iho, dahil ikaw ang... Hindi na naman na ituloy ng matanda ang sasabihin ng biglang umihip ang napakalakas na hanging nagmumula sa tila butas na gitna ng itim na ulap. Kasabay ng malakas na hangin ay ang paglindol ng lupa. Nagkagulo na ang mga tao. Nagtatakbuhan na ang mga ito. Nagliliparan na rin sa paligid ang mga trapal ng mga tindahan at tent ng mga palaruan. Ang ibang matatanda ay nagsipagbalikan sa loob ng simbahan. Isinara naman ng mga sakristan ang harapang pintuan ng simbahan. Samantalang si Crisanto naman ay humawak na lamang sa isang punong kahoy habang hatak nito ang isang kamay ng matandang lalaki. Hindi naman nagtagal at humupa ang malakas na hangin. Kasabay nun ay ang pagkatunaw naman ng maitim na ulap. Tahimik ang lahat. Bakas sa mga mukha ng mga tao ang labis na takot at pagtataka. Grabe yun ha. Akala mo ay isang malakas na ipo-ipo ang dumaan. Wika ng isang lalaki. Oo nga eh. Ano kaya ang ibig sabihin nun, ano? Pero tignan nyo doon sa isla at may nanatili pa ring itim na ulap. Wika naman ng isa. Ang tinutukoy nilang isla ay ang Isla Diablo, kung tawagin. Dahil sa islang iyon ay madalas noong may nawawalang mga ngaso na pinapaniwalaan ng karamihan ng mga matatanda ay pugad ng mga engkanto. Nang muling sumigaw ang matandang lalaki. Mabango ang dugo ng masasama at ito ang hinahanap nila. Ang paglabas ng kulay dugong buwan ay makakarinig kayo ng pag-iyak sa kadiliman. Hoy, Tatang! Hindi ka ba talaga titigil? Maaari bang lumayas na kayo at kayo yata ang salot eh? Saang lupalop ka ba galing? Ha? Sigaw ng isang lalaki. Lolo, mabuti pa ihinto nyo na yan at nagdudulot lang ng takot sa mga tao ang sinasabi nyo. Baka hindi na po kayo mapagpasensyahan ng ibang tao dito. Hindi sila natatakot, iho. Ayaw lang nilang paniwalaan ang isang katulad ko dahil ako'y madungis at inaakala nilang ako'y baliw. Yan ang ugali ng ibang tao. Nilalait ang katulad kong palaboy at halos sambahin nila ang mga taong mayayaman. Isang ugali na kahit ilibak mo ay siyang katotohanan. Tama naman po ang sinasabi niyo, Tatang. Pero sa panahon pong ito, ay mahirap nang paliwanagan ang mga tao sa katotohanan. Sarado na kasi ang isipan ng iba. Kung ano na lamang ang gusto nila, ay yun ang tama. Kaya nga po marami ang nag-aaway-away ngayon kahit sa simpleng bagay lamang.
Mabuti pa ay sumama na kayo sa akin sa bahay. Pauwi na rin lang ho ako at doon na kayo kumain. Hindi na iho, at malayo pa ang aking lalakbaying pauwi sa aking munting kubo sa bundok. Sa muling pagtatagpo na lang natin siguro. Sige, Crisanto, ako'y tutuloy na. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting tao. Halos katatalikod lang ni Crisanto nang maalalang hindi man lang niya natanong ang pangalan ng kausap na matanda. Kaya lumingon siya upang tanungin sana iyon, ngunit laking pagtataka ng binata nang hindi na niya ito makita. Ah, saan na si Tatang? Wala naman siyang ibang lilikuan dito ah. Bakit nawala? Bulong niya sa sarili at napakamot na lamang ng ulo na nagpatuloy na rin sa pag-uwi. Samantala ang ibang tao naman ay nagpatuloy muli sa kanilang mga gawain upang ituloy ang kasiyahan ng piyesta. Kinukumpuni ang mga nasirang istol ng palaro at kainan. Habang papadilim ang paligid dahil sa paparating na gabi, ay lalo pang kumapal ang mga tao sa plaza. Hindi nila alintana ang maaaring ibigay na kapahamakan ng kaganapan kanina. Samantala naman sa isla kung saan nababalot ng kababalaghan ay makikita ang dalawang lalaking nakatayo sa taas ng bato. Nagtataglay ang mga ito ng kakaibang kaanyuhan dahil sa wala silang mga buhok at kilay. Matutulis ang kanilang mga ngipin at mahahaba ang kanilang mga kuko. Tanaw ng mga ito ang mga taong abala sa kanilang ginagawang kasiyahan. Seryosong nakatitig ang dalawang lalaki habang may kakaibang ngiti ang mababanaag sa kanilang mga labi. Pagsapit ng gabi ay lumabas ang bilog na buwan at makikitang tila may kapulahan ang halos kalahating bahagi nito. Natanaw naman ito ni Crisanto na kasalukuyang inaayos ang higaan ng nanganak niyang kambing. Napatitig si Crisanto sa tila kakaibang kulay ng buwan. Ngayon lamang nangyari ito na magkulay dugo ang kalahating bahagi ng buwan. Tama yata ang sinabi ng matanda. Bulong ng binata. Nakaramdam ng kilabot si Crisanto. Ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na makita niyang ganun ang kulay ng buwan simula sa kanyang pagkabata. Mabilis na niyang inayos ang higaan ng kambing at nang matapos siya, ay pumasok na siya ng bahay. Sa loob ng bahay ay abala naman ang kanyang ina sa pagbabalot ng suman na iluluto upang ibenta kinabukasan sa palengke. Nay, bakit ganun ang kulay ng buwan? Nakakatakot pagmasdan. Bakit? Ano ba ang kulay ng buwan ngayon ha, anak? Kulay dugo ho ang kalahating bahagi nito. Naku po, Panginoon ko. Ano kayang dilubyo ang hatid na babala ng buwan dito sa ating lalawigan? Nag-aalalang tugon ni Aling Lucia. Ano pong ibig niyong sabihin, inay? Isang lumang pamahiin ng mga sinaunang matatanda ang ikwinento sa kanya ng ina. Ayon sa kasabihang ito, na pag ang buwan ay nagkulay pula, ay babala daw ito ng isang trahedyang darating. Sa plaza ay abala pa rin nagkakasiyahan ang mga tao. Sa mga kabahayan naman ay halos languna sa alak ang mga kalalakihang nag-iinuman na akala mo ay kayang talunin ang paggawaan ng alak dahil sa walang hintong pag-inom. Walang kamalay-malay ang mga ito sa pagdayo ng dalawang lalaking nakalutang sa hangin. Paano tayo makikihalubilo sa mga tao na hindi tayo kakatakutan, kuya? Tanong ng isang lalaki na nagngangalang Nero. Simple lang yan, kapatid. Gayahin natin ang kanilang kaanyuhan upang akalain nilang tayo ay kanilang kauri. Tugon naman ng isang lalaki na nagngangalang Titus. Ano pa ang hinihintay natin, kuya? Gawin na natin at ako'y uhaw na sa dugo
ng mga nilalang na ito, wika ni Nero. Mabilis nilang ginaya ang kaanyuhan ng tao. Nagbalat kayo ang mga ito sa kaanyuhan ng nakakabighaning itsura. Mula sa pangit na itsura ng mga ito ay naging malaartistahin ang datingan. At bumaba sila sa lugar na mapuno at madilim upang walang makapansin sa kanila. Naglakad at tinungo ang umpukan ng mga tao sa plaza. Palakad-lakad ang dalawa habang pinagmamasdan ang mga galaw at pananalita ng mga normal na tao na siya naman nilang ginagaya at ginagawa. Walang nakakahalata sa dalawang halimaw. Nang makasalubong nila ang isang babaeng buntis, ay hindi na mapakali si Nero. Dinikitan niya ang buntis at akma na sana itong sasakmalin sa tiyan, ngunit pinigilan siya ni Titus. Hinila ni Titus ang kapatid palayo sa babaeng buntis at pinagsabihan ito. Ano ka ba, Nero? Hindi mo pwedeng ipakita sa maraming tao ang pangbibiktima. Hindi tayo makakarami kung mabubuking agad nila ang ating totoong pagkatao. Sermon ni Titus sa kapatid na si Nero. Pasensya ka na, kuya. Napakabango kasi ng nasa tiyan ng babae. Kakaiba ang bangong naaamoy ko. Wala ito sa ating daigdig. Sagot ni Nero. Alalahanin mo, may mga misyon tayong dapat tapusin. Ang maghatid ng magandang balita kay Ama na ang lugar kung saan tayo makakarami ng pagkain. Oo, kuya. Hindi na mauulit at mag-iingat na ako sa susunod. Kinabukasan ay nagtungo ng palengke ang ina ni Crisanto upang ibenta ang ginawa nitong suman. Pagdating ng matanda ay nakita niya ang tila nag-uumpukan at nagkakagulong mga tao. Hindi na sana niya ito bibigyang pansin, ngunit biglang pumalahaw ng pag-iyak ang isang ginang. Nagmamadaling lumapit ang matanda at nakisingit sa umpukan. Napatakip siya ng bibig nang makita ang dalawang bangkay na nakakakilabot ang itsura. Ayon sa usap-usapan, ay nakita na lamang daw ang dalawang dalaga na butot balat na lamang na nakahiga sa madamong bahagi ng plaza. Wala na daw nakapansin kung sino ang kasama ng mga ito kagabi. Nang makauwi na sa bahay si Aling Lucia, ay hinanap niya agad si Crisanto. Crisanto, anak, madali ka at may babalita ako sa iyo. Sakto naman ang pagdating ni Crisanto galing sa pagsasalok ng tubig sa isang balong hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ano ho yun, inay? Mukhang may nasagap na naman kayong balita sa mga marites sa bayan. Baka naman mamaya fake news lang yan. Hindi ito fake news. At ako mismo ang nakakita sa mga itsura ng mga bangkay. Ano ho? Bangkay? Ibig sabihin may napaslang? Oo, at pambihira ang pagkamatay ng dalawang babae. Natuyot ang mga katawan nila na animoy kahoy at nababalot sila ng tila sapot ng gagamba. Nakanganga at dilat ang mga mata. Ay sus, nakakatakot, anak, ang itsura ng pagkamatay ng mga iyaw. Hindi na kumibo si Crisanto na noon ay naalala nito ang mga sinabi ng matandang lalaking estranghero. Marami ang katanungan sa kanyang isip na parang gusto niyang mabigyan ng kasagutan. Unang-una na ay ang pagkatao ng matandang iyon. 7:00 ng gabi ay nagtimpla si Crisanto ng kape at tinungo ang upuang kawayan sa harap ng kanilang bahay. Naupo siya at humigop ng kape sa tasa habang nakatingin sa pulang bahagi ng buwan. Nasa ganun siyang pagmumuni-muni nang dumating naman ang kinakapatid nitong si Toby. Oh, Toby, saan ka galing? Mukhang di ka rin dalawin ng antok ah. Oo nga eh. Saan ba ang punta mo? Wala. Dito talagang sadya ko, tol. Nasilip kita dito kaya pinuntahan kita.
Nabalitaan mo na ba yung dalawang dalaga na natagpo ang patay sa plaza? Natuyot daw ang katawan ng mga yun ah. Oo tol, ibinalita ni inay kanina. Nakakatakot nga daw ang naging itsura ng dalawang babae. Pero alam mo, bago mangyari yon, may matandang lalaki sa harap ng simbahan. Ang pabalik-balik na nagsasalita eh. Isinilaysay ni Crisanto sa kinakapatid ang buong pangyayaring narinig niyang pinagsasasabi ng matanda. Hindi naman kaya siya ang may kagagawan nun, Crisanto? Nang biglang may umalulong na aso, hindi kalayuan sa kanila. Naku tol, bukas na tayo magkwentuhan. Uuwi na ako at hindi maganda ang tunog ng alulong ng aso na yun. Sige, Crisanto. Duwag naman nito. Para alulong lang natakot ka na. Siya, bukas na natin ituloy ang kwentuhan. Kinabukasan, isang hindi naman magandang balita ang kumalat sa kanilang lugar. May panibago na namang biktima na kaparehas sa nangyari sa dalawang dalaga sa plaza. Ngunit sa pagkakataong ito, ay mag-abwela ang nagbiktima ng nilalang na hanggang ngayon ay hindi nila matukoy. Humihingal si Toby nang dumating ito sa bahay nila Crisanto. Sakto namang nag-aalmusal ang mag-ina. Toby, ang aga mong napasyal ihaw. Sus, hindi na kayo nasanay kay Toby, Nay. Alam na alam niyan ang oras ng almusal natin. Magandang umaga ho, Ninang Lucia. May balita ako. Kilala niyo ho ba si Aling Matu? Yung number 1 na marites dito sa lugar natin? Oo, bakit? Siya at ang apo niya ang natagpo ang kaninang umaga sa tabing aplaya. Ganon din ang nangyaring tuyot din ang kanilang katawan nang matagpuan ang mga ito. Aba, sunod-sunod na ang mga patayan na yan Bakit hindi gumagawa ng aksyon si Kapitan? At dapat kumilos na rin ang autoridad. Hindi na maganda ang nangyayari. Balita ko nga, magsasagawa yata ng ronda ang mga tanod sa pamumuno ni Kapitan. Dapat lang. Hindi yung puro sila upo. Ano, gusto mo bang sumama kung matuloy ang ronda nila? Sama tayo? Para masakotin na kung sino man o anuman ang nangbibiktimang yan. Oo ba? Sige, sama tayo. Pero kukuha na ako ng plato ko at makapag-almusal na rin. Mukhang masarap tong ulam niyo Bandang 10:00 ng umaga nang magpatawag ng pulong ang kapitan. Nagbigay ito ng babala sa mga tao at ilang alituntunin na dapat nilang sundin upang makaiwas mabiktima ng gumagalang nilalang. Sinabi rin nito ang isasagawang pagroronda tuwing sasapit ang gabi. Naging maigting ang pagroronda ng mga barangay at naging maingat din ang mga tao. Dahil dito ay nahirapan ang magkapatid na dayo na makakuha ng biktima. Samantala sa islang pinagkukutaan ng magkapatid na Titus at Nero ay isang plano ang kanilang ikinasa upang mas maging epektibo ang gagawin nilang pagmamanipula sa mga taong ginagawa nilang pagkain. Bandang 5:00 ng madaling araw ay tinungo ng magkapatid ang kapitolyo ng bayan. Pinasok nila ang opisina ng alkalde at doon ay hinintay ang pagpasok nito. 8:00 ng umaga, matapos ang isinagawang flag ceremony ng munisipyo ay umakyat na ang alkalde sa kanyang opisina. Binuksan ng bodyguard ang pinto at pumasok na si Mayor Esteban. Pagkasara ng pintuan ay nag-alis ng sombrero si Mayor at isinabit iyon sa nakalaang sabitan ng coat at sombrero sa kanyang opisina at tinungo na nito ang kanyang lamesa upang umpisahang pirmahan ang mga naiwang paperworks kahapon. Laking gulat nito nang umikot paharap sa kanya ang kanyang office chair at nakaupo doon ang isang lalaking hindi naman niya kilala. Sino ka? Anong ginagawa mo sa opisina ko? Gulat at galit na pagtatanong ng alkalde. Akma sana niyang tatawagin ang kanyang bodyguard
Nang mula sa kisame ay mabilis na nagpakawala ng tila sapot ng gagamba si Nero na noon ay nakadikit pala sa taas ng kisame. Nabalot ng makapal na sapot ang bibig ng alkalde, dahilan upang hindi siya makapagsalita dahil hindi na nito maibuka ang kanyang bibig. Sinubukan niya itong tanggalin ngunit sadyang napakadikit ng sapot na iyon. Tanging panlalaki na lamang ng mga mata at ungol ang nagawa ng alkalde, lalo na nang bumaba mula sa kisame si Nero at nakangiti itong tumayo sa kanyang harapan. Inakumpanyahan ni Nero ang alkalde upang ilapit sa kanyang kapatid na si Titus. Kumusta ka, Mayor? Pasensya ka na kung nauna kaming dumating sa iyong opisina at hindi na nagpaalam sa aming pagpasok. Nais ko lang ipaalam sa iyo na ito na ang iyong huling paggamit ng iyong tanggapan dahil gagamitin namin ito. Nanlaki na lamang ang mga mata ng alkalde na hindi na nagawang makahingi ng saklolo. Isang pagtango ang ibinigay ni Titus sa kapatid na nagsasabing pwede na niya itong paslangin. Ipinihit ni Nero ang alkalde paharap sa kanya, sabay buka ng kanyang bibig. Halos pukawan ng malay tao ang alkalde nang makita ang paglabas ng malalintang dila ni Nero. Dumikit sa kanyang mukha ang malamig at basa sa malapot na laway na dila ng binatang kaharap. Naglaro ang dilang iyon sa mukha ng alkalde na tila naghahanap ng madadaanan. Nang marating nito ang mata ng alkalde, ay nag-umpisa na itong kutkutin ang isang mata ni Mayor Esteban. Mula sa pinakagilid ng mata ay sumiksik ang dila ni Nero at doon ay pumasok ito. Halos tumirik ang mga mata ng binatang si Nero sa ginagawa nitong pagsipsip sa dugo ng alkalde. Ilang minuto lang ang lumipas ay bumagsak na sa sahig ang butot balat na lamang na mayor. Sa pagbagsak ng tuyot na katawan ng alkalde ay siya namang pagbabagong anyo ni Titus. Ginaya niya ang eksaktong itsura ni Mayor Esteban. Wow kuya, bagay mo pala ang maging alkalde. Pagbibiro ni Nero sa kapatid. Ngayon Nero, ay mas madali na nating mapapaikot ang mga tao. Itinago ng magkapatid ang katawan ni Mayor Esteban sa loob ng kisame ng mismong opisina nito. Nagugutom na rin ako, Nero. Papasukin mo ang aking almusal upang maibsan ang pagkalam ng aking sikmura. Utos ni Titus sa kapatid. Binuksan ni Nero ang pintuan ng opisina at tinawag nito ang nakikipagkwentuhang bodyguard ni Mayor Esteban. Nagulat pa ang bodyguard nang makita ang binata. Nagtaka ito kung paano yun nakapasok sa opisina ng alkalde, samantalang wala naman siyang nakitang pumasok doon. Hindi na ito nagtanong at mabilis na itong pumasok sa loob ng tanggapan ni Mayor Esteban. Ipinatawag niyo daw po ako, Mayor. At paano po nakapasok ang lalaking ito dito na hindi dumaan sa pintuan? Hindi siya sinagot ng inaakalang mayor na sa kanyang harapan. Nilapitan siya ng huwad na Mayor Esteban at hinawakan siya sa balikat. Ilang taon ka nang naninilbihan sa akin? Tanong nito sa bodyguard. Si Mayor naman, nagbibiro naman kayo eh. Alam niyo naman po yan. Sagutin mo ang aking katanungan. May pagtatakang sinagot ng bodyguard ang tanong sa kanya ni Mayor Esteban. Naninibago ito sa kaharap na mayor. Hindi ganito kumilos ang matagal na niyang kakilalang alkalde. Nang maramdaman niya ang tila malamig na bagay na gumagalaw sa kanyang pisngi. Napalingon siya at agad na pumasok ang dila ni Titus sa kanyang bunganga. Humaba ang dila ng nilalang at pinasok nito ang katawan ng bodyguard.
Unang pinuntirya ang puso kung kaya't hindi na nagawa pang manlaban ng nabiglang bodyguard. Tulad ni Mayor Esteban, ay naging butot balat ito. Matapos masipsip ni Titus ang dugo ng bodyguard, ay nagpalagutok pa ito ng buto sa leeg. Maya-maya lang, mula sa dulo ng kanyang mga daliri sa kamay, ay naglabas ito ng sapot at mabilis na binalutan ang katawan ng bodyguard. At itinago din ang bangkay sa loob ng kisame. Walang kaalam-alam ang mga kawani ng munisipyo sa mga kaganapan sa loob ng tanggapan ni Mayor Esteban. Ilang araw ang lumipas ay normal na nakakakilos ang magkapatid. Hindi nakakahalata ang mga tao sa munisipyo, maging ang ibang nakakamiting ng nagbalat kayong alkalde at bodyguard. Maging ang kanilang pamilya ay hindi nakakahalata na ibang tao na pala ang kanilang kasama sa bahay. Malaya nilang nagagawa ang naisin at pambibiktima. Maging ang kapitan ng barangay na nagsasagawa ng ronda ay walang mahuling aswang sa iniikutang komunidad. Nagtataka ang mga ito dahil wala naman silang nakikitang katawan ng biktima, ngunit marami pa rin ang mga taong nawawala sa kanilang bayan. Isa pa sa kanilang pinagtatakahan ay tila hindi man lang naaalarma ang kanilang alkalde. Maging si Crisanto na sumama sa ronda ay nagtataka sa mga pagkawala ng kanyang kababayan. Isang araw nang maisipan ni Crisanto na tunguhin ang kabundukan at hanapin ang estrangherong matanda. Bagamat hindi alam ang eksaktong lokasyon ng tinitirahan nito, ay hindi ito naging hadlang sa gagawin niyang paghahanap. Bitbit sa likod ang isang backpack na naglalaman ng ilang dilatang sardinas at ilang kilo ng bigas, ay dinaanan nito ang kinakapatid na si Toby. "Toby, gising ka na ba?" Pagtawag ng binata kay Toby. "Dito sa likod, kabagis. Halika at magkape tayo." Tinungo ni Crisanto ang likod bahay nila Toby kung saan ang kinaroroonan ng kanyang kinakapatid. "Oh, bakit saan ka pupunta? At may dala-dala ka pang backpack. Maglalayas ka na ba?" "Hindi, Toby. Pupunta ako sa bundok at hahanapin yung matanda. Yun bang binanggit ko sa'yo? Malakas kasi ang hinala kong siya ang makakapagbigay ng kasagutan sa mga kababalaghang nagaganap dito sa ating lugar." "At ano naman ang alam nun? Mismong mga awtoridad nga ay blanko sa mga pangyayari. Siya pa kaya? Lagi lang sa kabundukan." "Basta, malakas ang kutob ko na mayroong alam ang matanda. Tara, samahan mo ko." "Ah? Hindi naman natin alam kung saan hahanapin ang matandang sinasabi mo. Ang lawak ng kagubatan na pupuntahan natin." Sa pag-aalinlangang iyon ni Toby na sumama, ay nakumbinsi pa rin siya ng kinakapatid na si Crisanto. Tinungo ng dalawa ang bundok na minsan nang nabanggit ng matanda sa kanya. Hindi biro ang paglalakbay na ginawa ng dalawa. Nandyang makasalubong sila ng sawa at iba pang hayop gubat. Inabot din sila ng gabi na nagparanas sa kanilang matulog sa malalaking ugat ng punong kahoy. Sa pangalawang araw ng kanilang paglalakbay ay may natagpuan silang kubo. "Ayun, Toby, may kubo sa gawing yun. Baka yun na ang tirahan ng matanda." "Sana naman, yun na ang tirahan nun at masakit na ang talampakan ko, kalalakad." Maingat nilang nilapitan ang kubo. May nakikita rin silang usok na nanggagaling sa loob niyon. Indikasyon na may taong nakatira doon. Nagpatao po sila at lumabas ang matandang agad na namukaan ni Crisanto. "Magandang araw po, Tatang. Natatandaan niyo po ba ako?" tanong ni Crisanto. "Kanina ko pa kayo hinihintay.
Tamang-tama ang dating nyo mga iho at mainit na ang kaping inihanda ko. Tara, pasok kayo sa loob. Nagkatinginan ang dalawa. Nag-aalangan pang pumasok si Toby dahil tila may naramdaman siyang kakaibang takot sa isinagot ng matanda. Sumunod na lamang siya nang makita niyang walang pag-aalinlangang pumasok ang kanyang kinakapatid. Pinaupo sila ng matanda sa upuang gawa sa kawayan at inabutan ng mainit na kape. Matagal ko nang hinihintay ang desisyon mong ito, iho. Salamat naman at nakapag-isip ka na. Tatang, nais lang po sana naming malaman kung ano ang alam nyo sa kaganapan sa aming lugar. Naaalala ko kasi ang mga sinabi nyo bago maganap ang kababalaghan sa aming lugar. Siya nga po pala. Ito po si Toby, kinakapatid ko. Matagal ko na kayong kilala mga iho. Ako nga pala si Duro. Tawagin nyo na lang akong Tata Duro. Paano nyo naman nalamang darating kami, Tata Duro? Pagtatanong ni Toby. Kayong mga kabataan talaga sa ngayon ay talagang kinalimutan nyo na ang mga nakamulatang kasabihan ano? Di ba't sabi nga ay may pakpak ang balita at may tenga ang lupa. Yan ang aking ginagamit dito mga iho. Hindi man ako madalas makababa sa kapatagan, ay madami akong kaibigan na naghahatid sa akin ng mga kaganapan. Tata Duro, hindi niyo pa po sinasagot ang tanong ko kung ano po ang alam niyo sa mga kababalaghan sa aming lugar. Doon ay sinimulang isalaysay ni Tata Duro ang kanyang nalalaman. Ayon sa matanda, ay matagal na niyang hinihintay ang pagdating ng dalawang salot. Nagagambala sa katahimikan ng mga tao. Ayon sa matanda, ay isa siya sa mga antigerong nakakaalam nito dahil na rin sa pagbababala ng mga kaibigan nilang engkanto. Hindi lamang niya masabi ang eksaktong panahon at nang magpakita na nga ang mga senyales ng pagdating ng mga halimaw, ay nag-iisa na lamang siyang buhay sa grupo nila at matanda na siya. Hindi na niya kaya ang makipaglaban. Ayon pa sa matanda, dahil na rin sa kakulangan ng pananampalataya ng mga tao sa Diyos, sa mga panahong ito ay naging madali sa dalawang salot ang pasukin ang mundo ng mga tao. At dahil nakitaan niya ng busilak na kalooban si Crisanto, ay siya ang kanyang pinili upang maging kasangkapan sa pagpaslang sa mga nilalang. Ibinigay ng matanda ang isang katana kay Crisanto. Ito daw ang magsisilbi niyang sandata upang mapuksa ang magkapatid na salot. Sa oras na makaharap niya ang mga halimaw at magawa niyang masugatan ang isa sa mga ito, gamit ang katana, ay mabubuhay ang natutulog na kapangyarihan ng sandata. Saan niyo naman po nakuha ang katanang ito, Tata Duro? Tanong ni Crisanto sa matanda. Oo nga ho, hindi naman ito ang nakamulatan nating mga Pilipino na sandata. Huwag niyong sabihin kayo ang gumawa nito. Ayon kay Tata Duro, ito ay ibinigay sa kanya ng isang Hapon matapos ang pangalawang digmaan. Dati daw kaanib si Tata Duro ng isang tagong samahan na lumalaban sa mga Hapon. Bago daw malagutan ng hininga ang Hapon, ay inihabilin sa kanya ang katanang ito. Ito na lamang daw ang maitutulong niya sa nagawa nilang pananakop at pagsira sa ating bayan. Pamana daw ito ng kanyang ama na nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Wika ni Tata Duro. Ngunit Crisanto, maging maingat ka iho, dahil hindi basta-basta ang mga makakalaban mo. Nagtataglay ang mga ito ng kakaibang kapangyarihan. Hindi ko masasabi kung ano yun,
Dahil hindi ko pa sila nakakaharap. Ikaw na ang bahalang dumiskarte, iho. Wika pa ng matanda. Kinuha ng matanda ang isang mahabang kahon na gawa sa kahoy. Mahahalatang luma na ang lalagyan nito. Mababakas na dekada na ang pinagdaanan. Mula sa lalagyan ay inilabas nito ang napakagandang katana. Makinang ito at may nakaukit na ulo ng soro o fox. Pagpitik ni Tata Duro sa talim ng katana, ay maririnig ang kakaibang tunog ng pagkabakal nito. Tila umaawit iyon sa hangin. Iniabot ni Tata Duro ang katana matapos maibalik sa kaluban. Ito, Crisanto, ang gagamitin mo. Ito lang ang tanging makakapatay sa mga halimaw. At isa pa, iho. Iwasan mong putulin alinman sa bahagi ng kanilang katawan. Dahil ang bawat parting mapuputol ay kaya nilang gawing isang halimaw na magpapadami sa kanila. Dahil sa mahabang pagpapaliwanag ni Tata Duro, ay inabot na ng gabi ang dalawa sa kabundukan. Hindi na sila pinayagan ng matandang umuwi. Doon na muna sila pinatulog upang masabi pa nito ang ibang mahahalagang bagay na dapat malaman ni Crisanto. Kinabukasan ay nakabalik na ang dalawa sa kapatagan. Laking gulat naman nila nang malamang may gagawing pagdiriwang sa Isla Diablo. Imbitado ang lahat ng mga tao sa bayan at libre ang sasakyang bangkang patawid sa isla. Ito daw ay ginawa ni Mayor Esteban bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga mamamayang nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Aba, hindi naman dating ginagawa yan ni Mayor ah. Saka bakit sa Isla Diablo? Alam naman niyang iniiwasan natin ang islang yun noon pa. Wika ni Crisanto. Baka naman kainalam si Mayor. Baka kasabwat ang hinayupak na yun. Tugon naman ni Toby. Malalaman natin yan, Toby. Kailangang maunahan ko na ang pagdiriwang nagaganapin para hindi na matuloy ang mga tao sa Isla Diablo. Ano, sasama pa ba ako sa'yo sa isla? Huwag na tol, at baka mapahamak ka pa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Crisanto. Nang hiram sila ni Toby ng bangkang dimotor sa isang kakilalang matanda upang magamit na transportasyon ni Crisanto patungo sa isla. Hindi na nga nito pinasama ang kinakapatid na si Toby. Ito na lamang ang gumawa ng dahilan na pagtakpan siya sa ina. Ang hindi niya pag-uwi sa bahay. Samantala, narating na ni Crisanto ang Isla Diablo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may yaapak niya ang kanyang mga paa sa islang kinakatakutan sa kanilang lugar. Namangha pa si Crisanto nang mapagmasdan ang nagtatagong ganda ng isla. Sagana kasi sa mga punong namumunga ng iba't ibang klase ng prutas ang isla. Napakarami ding uri ng ibon ang doon ay naninirahan. Idagdag pa ang mga exotic na mga hayop na makikitang tumatakbo pag nakakakita ng dayong tulad niya. Malaparaiso kung maituturing ang Isla Diablo. Nagpatuloy na sa paglalakad ang binata. Umaasang makikita niya ang pinagtataguan ng mga halimaw na aswang. Hindi nga siya nabigo at sa hindi kalayuan mula sa kanyang kinaroroonan ay may natanawan siyang kuweba. Mabilis niya itong tinungo. Nang nasa bukana na siya ng kuweba, ay namangha pa ito. Maliwanag ang loob dahil sa malaking butas sa pinakatuktok nito at mula sa butas na iyon ay nakakapasok ang liwanag ng araw. Maingat na siyang pumasok sa loob. Habang pahakbang-hakbang siya sa mga bato, ay nagulat pa siya at napahinto. Isa kasing malaking sawa ang kanyang nakasalubong. Papalabas iyon ng kuweba. Nanatili muna siyang hindi kumikilos hanggang makalampas ang sawang iyon. Sumunod naman ang paglabas ng mga sangkatutak na paniki.
Napayuko ang binata. Naisip niyang tiyak may ibang presensya sa loob dahil hindi maglalabasan ang mga paniki kung hindi ito nabubulabog. Nang makalampas sa kanya ang grupo ng mga paniki, ay nagpatuloy siyang muli sa pagpasok. Nang makarinig siya ng mga boses sa loob, tila may nag-uusap sa loob na hindi naman niya maintindihan ang kakaibang lingwaheng ginagamit ng mga ito. Sa pakiwari ni Crisanto ay lingwahe ng dayuhan ang ginagamit ng mga ito. Marahan at maingat siyang nagpatuloy hanggang makita niya ang dalawang tao. Si Mayor Esteban at ang kanyang bodyguard. Bakit sila narito? At paano nila nakakayang magsalita ng tila kakaibang lingwahe? Hindi kaya sila ang mga halimaw? Pagtatanong ni Crisanto sa sarili. Binulaga ni Crisanto ang dalawa na tila nagpaplano sa gagawing pagbihag sa mga tao. Habang papalapit ang binata, ay naramdaman niya ang pag-init ng katana. Isang indikasyong hindi nga normal na mga tao ang kanyang kaharap. Hindi nagpahalata ang binata at nagkunwaring wala siyang alam. Anong ginagawa mo dito, lalaki? Hindi ba't ipinagbabawal ko ang pagpunta niyo rito? Wika ng alkalde. Talaga lang ha, Mayor. Ipinagbabawal niyo ha. Bakit gagawa kayo ng event dito? Saka Mayor, mukhang nakalimutan niyo yata ang pangalan ko. Di po ba't isa ako sa mga naging bodyguard niyo dati? Marahil marami akong iniisip dahil sa dami ng aking proyekto. Wika ni Titus na napatingin pa sa kanyang kapatid. Ganun ho ba? Sa palagay niyo, Mayor, ilang tao ang kakayaning ikulong dito sa kuwebang ito? Siguro higit sa 100, ano? Matagal-tagal niyo na ding pagkain yun, Mayor. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Wikang muli ni Titus. Nasa katauhan pa rin ni Mayor Esteban. Ako din ho, Mayor. Hindi ko gusto ang takbo ng utak mo. Akala nyo magtatagal ang pagtatago nyo sa kaanyuhan yung yan? Huli ko na kayo, Balbon. Alam ko nang kayo ang dumating na salot dito sa lugar namin. Wika ni Crisanto at hinugot na nito sa kaluban ang dalang katana. Sa muling pagkakatinginan ng magkapatid na Titus at Nero, ay mabilis na silang bumalik sa orihinal na itsurang halimaw. Inilantad na nila ang kanilang tunay na kaanyuhan sa binata. Napalunok si Crisanto sa nasaksihan. Hindi niya akalain ganun palang nakakatakot ang itsura ng kanyang mga makakalaban. Wala nang inaksayang pagkakataon ang dalawang magkapatid. Nagpakawala si Nero ng sapot mula sa kanyang daliri. Napakanipis nito at hindi yun kayang makita ng mata ni Crisanto. Ngunit bago umabot sa kanya ang pinakadulo ng sapot, ay kusang kumilos sa kanyang mga kamay ang katana. Tila kinontrol ito ng hawak niyang sandata. Nalagot ang mga malasinulid na sapot na pinakawalan ni Nero. Agad namang sinugod ni Crisanto si Nero at isang malakas na wasiwas ng katana ang kanyang pinakawalan. Naiwasan ng nilalang ang ataking iyon ni Crisanto sa pamamagitan ng paglundag at nanatiling nakalutang sa ere. Bumuka naman ang bunganga ni Titus at lumabas ang tila maliliit na paniki na mabilis umatake kay Crisanto. Nang makita ni Crisanto ang paparating na mga paniki, ay tumakbo ang binata habang iwinawasiwas ang katana gamit ang isa niyang kamay. May iilang paniking tinamaan si Crisanto. Ang iba naman ay muling bumalik sa katawan ni Titus. Sumilip si Crisanto sa pinagkukublihang malaking bato, habang ang magkapatid ay natatawa sa ipinakitang pakikipaglaban ng binata.
Nagkakamali ka ata ng desisyon, lalaki. Sa akala mo ganun mo lang kami kadaling talunin? Natatawang wika ni Titus. Kulang ka pa sa diskarte, bata. Sigunda naman ni Nero. Sa nanginginig na katawan ni Crisanto ay pinilit nitong lumabas mula sa likod ng malaking bato. Nalintikan na. Kakaiba pala ang mga halimaw na ito. Akala ko wala silang ganyang uri ng kakayahan. Napasubo yata ako. Nagkamali yata si Tata Duro na sa akin pa ipinagkatiwala ang katana. Bulong ni Crisanto. Nanginginig ka, binata. Baka maihi ka sa pantalon mo. Pangungutya ng dalawang halimaw. Habang nakalutang sa ere ang dalawa at pinagtatawanan si Crisanto, ay palipat-lipat ang mga mata ng binata sa dalawang halimaw na katunggali. Nag-iisip siya kung paano niya tatalunin ang mga ito sa kabila ng kakaibang liksi at kapangyarihang taglay ng mga aswang. Inilipat ni Crisanto ang tingin sa hawak na katana. Naalala niya ang sinabi ni Tata Duro na magigising ang katana kung makakatikim ito ng dugo ng isa sa mga halimaw. Wala namang mawawala kung susubukan ko ang naiisip ko, wika ng binata. Sa pagkakataong iyon ay sinubukan niyang bahagyang hiwain ng dulo ng katana ang kanyang daliri. Nagdugo iyon at nag-iwan ng bahid sa katana. Laking gulat ni Crisanto nang biglang pumaloob ang kanyang dugo sa katana at kumislap ang tila maliit na baga. Nagkaroon siya ng pag-asa. Sa isip niya ay mukhang epektibo ang kanyang idea. Muli niyang sinugat ang kabila niyang braso at ipinatulo ang kanyang dugo sa katana. Tila hinigop iyon ng katana at biglang nagbaga ito. Napangiti si Crisanto at nagkaroon siya ng konting kumpiyansa sa sarili. Ikinagulat naman ng dalawang magkapatid ang nakitang iyon sa katana. Agad na nagpalabas si Nero ng mga sapot sa kanyang daliri at inatake nito si Crisanto. Nagulat na lamang ang binata nang bigla siyang magkaroon ng mga sugat sa kanyang katawan. Matatalim ang mga sapot at nagagawa nitong punitin ang kanyang kasuotan at nag-iiwan ang mga iyon ng malalalim na sugat sa kanyang braso at binti. Hindi malaman ni Crisanto kung saan nanggagaling ang bagay na sumusugat sa kanya. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa sugatang katawan ay pinilit niyang lumaban. Tumakbo siya at umakyat sa mataas na bahagi ng kuweba. Nang marating niya ang pinakadulo, ay ibinigay niya ang buo niyang lakas at tumalon siya patungo kay Nero. Hindi naman inaasahan ni Nero na maaabot siya ng katana ni Crisanto. Dalawang wasiwas sa katana ang ginawa ni Crisanto at nagawa niyang masugatan si Nero. Pagbagsak ni Crisanto sa lupa ay kita niya ang tumutulong dugo ng halimaw. Mula sa tumutulong dugo ng aswang na halimaw ay isinahod ni Crisanto ang katana at binusog niya iyon ng dugo ni Nero. Tila uhaw ang kanyang sandata na hinigop ang dugong iyon ng halimaw. Nang walang ano-ano'y nag-apoy ang katana. Sa gulat ni Crisanto ay bibitiwan sana niya iyon, ngunit tila nakadikit na iyon sa kanyang kamay. Sa hindi niya maunawa ang pangyayari, ay biglang lumakas ang nanghihina niyang katawan. Kuminang ang katana sa kanyang mga mata. Tumayo si Crisanto at humarap sa dalawang nilalang. Kita naman ng magkapatid ang tila pagbabago ng kanyang mata na ngayon ay nagkulay pula. Mabilis na ang ginawang pag-atake ng mga ito. Sabay silang nagpakawala ng mga sapot. Kung kanina ay tila bulag si Crisanto at hindi niya makita ang mga maninipis na sapot, ngayon naman ay malinaw na niyang nakikita iyon. Nakakaiwas na siya sa atake ng magkapatid na Nero at Titus. Nagagawa na niyang putulin ang mga sapot
napupulupot dapat sa kanya. Kita na rin ni Crisanto ang sapot na ginagamit ng magkapatid upang manatili silang nakalutang sa ere. Ramdam ni Crisanto ang kakaibang kapangyarihang ibinibigay sa kanya ng hawak na sandata. Mabilis siyang tumakbo at tumalon sabay taga sa dibdib ni Titus. Isang pagkilos na hindi inaasahan ng magkapatid. Kada sugat na nagagawa ni Crisanto sa dalawa ay nag-iiwan iyon ng bahid ng dugo na lalong nagpapalakas sa kanyang sandata. Habang lumalakas ang katana, ay siya ring paglakas ni Crisanto. Bagsak sa lupa ang mga halimaw nang maputol ang sapot na kinakapitan ng kanilang katawan. Naghubad ng pang-itaas na damit si Titus at Nero. Ginamit nila ang isa pa nilang kakayahang magkapatid na pag-isahin ang kanilang katawan. Sa pagsasanib ng dalawa ay lumabas ang maladambuhalang nilalang. Bumuhat ito ng malaking bato at ipinukol kay Crisanto. Sinalubong naman iyon ng binata at sa isang iglap ay nahati ang bato sa dalawa. Sa bilis na rin ng pagkilos ni Crisanto ay naiiwasan na niya ang mga suntok at bayo na ipinupukol sa kanya. Bagamat lumaki nga ang halimaw, sa ginawa nilang pagsasanib ay bumagal naman ang kanilang pagkilos. Mabilis ang mga pag-atake ni Crisanto. Nagagawa niyang sugatan ang nilalang sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Sa hindi inaasahan ni Crisantos ay inilabas ng halimaw ang tila linta nitong dila at mula doon ay nagpakawala ito ng malapot at bilog na laway na animo bala ng baril. Mabilis na iniiwasan ni Crisanto ang laway na iyon, ngunit isang bilog na laway ang tumama sa kanya. Tumalsik si Crisanto at dumikit siya sa malaking bato. Hindi niya magawang makaalis dahil sa sobrang dikit ng laway ng nilalang. Nakita niyang papalapit na sa kanya ang halimaw, hanggang isang malakas na suntok ang iginawad sa kanya. Durog ang batong kinadidikitan ni Crisanto, ngunit himalang hindi man lang siya nasugatan o napisak sa malakas na suntok ng malahiganting kamao. Itataga na lamang sana ng binata ang katana sa kamay ng halimaw nang maalala niya ang bilin ni Tata Duro na sa oras na may mahiwalay sa parte ng katawan ng mga halimaw ay magiging panibago na naman itong nilalang. Pinigil niya ang pagtaga sa kamay ng halimaw at mabilis na lamang siyang umakyat. Gamit ang kamay ng nilalang na ginawa niyang hagdan ay narating ni Crisanto ang dulo nito. Buong lakas siyang tumalon at sa kanyang pagbulusok na pababa ay buong lakas niyang itinarak sa bungbunan ng halimaw ang nagliliyab na katana. Napasigaw ng malakas ang malahalimaw na aswang na naging dahilan pa ng pagyanig sa loob ng kuweba. Idiniin palalo ni Crisanto palubog sa ulo ng halimaw ang katana na naging dahilan na ng pagbagsak nito sa lupa. Nang hugutin ni Crisanto ang katana sa ulo ng aswang na halimaw, ay binalot na ito ng kidlat na nagmumula sa maitim na ulap sa itaas ng isla. Lumabas ang tila kuryente sa bunganga ng halimaw, patungo sa bilog na nasa gitna ng maitim na ulap. May ilang segundo rin ang kaganapang iyon hanggang sa matunaw na ang pinagsanib na katawan ni Titus at Nero. Matapos ang kaganapang iyon ay parang walang kakaibang nangyari. Nawala na lamang basta ang maitim na ulap. Sa pagkamatay ng magkapatid na Titus at Nero, ay unti-unting kumulimlim ang apoy na bumapalot sa katana, hanggang sa tuluyan na itong maging normal. Umuwi naman sa bayan si Crisanto na puno ng sugat ang katawan at may kahinaan.
Nakaabang sa dalampasigan ang kanyang kinakapatid na si Toby. Mabilis siyang sinalubong nito at iniuwi sa bahay. Sa bahay nila Crisanto ay naghihintay na ang kanyang ina at si Tata Duro na agad ginamot ang kanyang mga sugat. Matapos magamot ng matanda si Crisanto ay nagpasalamat na ito sa binata at pinuri niya si Crisanto. Ibinalik naman ni Crisanto ang katana. Makaraan ang ilang araw ay mabilis naging maayos muli si Crisanto. Isiniwalat nila ang buong pangyayari sa mga tao at kapulisan na naghahanap pa rin sa nawawalang alkalde. Na-recover ang bangkay ni Mayor Esteban at ng kanyang bodyguard sa loob ng kisame na nakabalot pa rin sa makapal na sapot. Samantala, pinanatili ni Crisanto ang panakot sa mga tao patungkol sa Isla Diablo upang hindi na magpuntahan ang mga ito. Ayaw kasi ni Crisanto na madiskubre ng ibang tao ang ganda ng isla upang hindi masira ang magandang paraisong nakakubli sa Isla Diablo. Sa paglipas ng panahon ay makikita si Crisanto tuwing hapon na nakaupo sa dalampasigan. Pinagmamasdan nito ang Isla Diablo at ikinikwento sa kanyang anak ang isang alamat na siya lamang ang nakakaalam. Thank you po sa pakikinig mga kakilabot. Sana po naibigan nyo ang ating kwento and God bless po sa lahat. Amen.